Alam po ninyo, kung makikita nyo sa inyong screen, ang titulo ng ating mensahe ay patungkol sa puso. Ang issue ng ating puso. Naalala ko na sa bahay ako ng isang mag-asawang Kristiyano at yung kanilang helper ay hawak-hawak ang isang tray na may laman ng baso ng mga kape at sineserve sa mga bisita at isa na ako ron. Ang nangyari, muntik na dulas yung helper, no? Buti na lang at hindi niya na bitawan yung tray nung kape. Pero ang hindi ko makalimutan nung araw na yon ay yung naisigaw nung kaibigan naming Kristiyanong babae. Ang sabi niya, "Ay, puto kutsinta ka." No? Ang sinabi niya doon actually yung salitang PI, no? Iniba ko lang para hindi tayo mapagalitan. Pero yun ang sinabi niya doon sa kaawa-awang katulong. Nakalimutan niya siguro na yung mga bisita niya na naroon ay mga Kristiyano. Hindi lang yun. Isa ko pang kaibigan, nung siya ay na-cut ng sasakyan habang nagmamaneho, dyan sa Alabang sa Potter Road, no? Bigla siyang bumaba, sabay hampas ng kamay niya dun sa hood nung sasakyan na nag-cut sa kanya at sumigaw siya. Sabi niya, "Talentado ka. Gusto mo ba kaming patayin?" No. Alam niyo na rin kung anong ibig sabihin ko dun. Yun ang naisiwalat niya doon sa pagkakataon na yun. Alam niyo, sabihin na natin yan ay mga unguarded moments. No? Kahit na sabihin mo ikaw ay nasurpresa o ikaw ay biglang nagalit, ako ay naniniwala nung panahon na iyon, nung sandaling iyon na iyon ay iyong nasabi, ito ay galing sa iyong puso. Tama ba ako? Galit ka nabigla ka pero yun talaga ang nilalaman ng iyong puso. At itong hapong ito, yan ang ating pag-uusapan. No? Ang issue ng ating mga puso. At dito sa ating pangunahing talata ay makikita natin na hindi lang sa kung paano kinontra ni Jesus yung mga tradisyon, yung mga utos na gawa ng mga tao na kung saan ay pinaniniwalaan at ipinapatupad nitong mga mapagpaimbabaw na pariseyo sa kanilang mga mamamayan o dun sa kanilang mga tagasunod, yun ay makikita natin dito. At hindi lang yun, pati na rin yung kung ano ang nilalaman ng mga puso nitong mga mapagpaimbabaw na pariseyo. Kaya nga ang titulo ng ating mensahe ngayon ay ang issue ng puso. Kaya kung pwede po sana ay magsitayo tayo at basahin po natin ng sabay-sabay ang ating pangunahing talata na makikita sa Mateo chapter 15, verse 10 hanggang verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay yan. Tinawag niya ang napakaraming tao, sinabi niya sa kanila, "Pakinggan ninyo ako at unawain. Ang nakakapagparumi sa isang tao ay hindi ang pumapasok sa bibig, kundi ang lumalabas sa bibig. Ito ang nagpaparumi sa isang tao. Nang magkagayon, lumapit ang kanilang mga alagad at sinabi sa kaniya, natisod ang mga pariseyo pagkarinig nila ng mga pananalitang ito. Ngunit sumagot siya sa kanila, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa langit ay bubunutin. Pabayaan ninyo sila. Sila ay mga bulag na umaakay sa mga bulag. Kapag ang bulag ay aakay sa bulag, kapwa silang mahuhulog sa hukay. Nang magkagayon, sinabi ni Pedro sa kanya, ipaliwanag mo sa amin ang talinhagang ito. Sinabi ni Jesus, wala pa rin ba kayong pangunawa? Hindi ba ninyo alam na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan? Pagkatapos, hindi ba idinudumi ito sa palikuran? Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Ang mga ito ang nagpaparumi sa tao. Ito ay sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, ang pakikiapid, mga pagnanakaw,
mga walang katotohanang pagsaksi at mga pamumusong. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa isang tao. Ang hindi paghuhugas ng kamay bago kumain ay hindi nagpaparumi sa isang tao. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit muli sa inyo ng may pagpapakumbaba at aming pong inaamin na kung wala kayo sa aming mga buhay, kung hindi niyo po kami iniligtas, ay hindi po kami naririto ngayon. Tunay nga ito ay dahil sa inyong grasya at pag-ibig o pagmamahal sa amin, kung kaya't ibinigay ninyo ang inyong natatangi at bugtong na anak na si Jesus, na mamatay ng isang napakahirap at napakasakit na kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo upang kami ay iligtas. Salamat po, Panginoon, sa inyong katapatan at sa aming pag-aaral ng inyong salita, naway mangusap po kayo sa aming mga puso. Huwag niyo po sanang hayaan na kami ay gambalain ng aming kaaway at Panginoon, naway gamitin niyo po ang inyong espiritu na siyang mangungusap sa aming mga puso sa oras na ito. Salamat pong muli, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magsiupo po tayo. Na ipadala sa aking paalala, naalala ko ngayon, dahil dun sa haba ng mensahe, o nakita nyo yung sa haba ng talatang ito, I have to make sure na to be on time with my preaching. Kaya nga, kung makikita ninyo sa ating screen, iisa lamang ang ating punto sa hapong ito. At ang nakalagay riyan ay, ang lumalabas sa iyong puso ang siyang nakakapagdumi sa iyo. No? Out of the heart is what defiles you. Ang ibig sabihin niyan, hindi sa kung ano yung lumabas talaga o kung ano ang pumasok sa bibig mo, kundi ano ang lumalabas sa iyong bibig. Pero kung ano ang lumalabas sa iyong bibig, saan nanggagaling yun? Ito ay nanggagaling sa iyong puso. Kaya kung ano man ang lumabas sa iyong puso, yun ang siyang nakakapag-rumi sa iyo. Ngayon, alam po ninyo, bago pa tayo dumating sa chapter 15, doon sa mga huling kapitulo or huling chapters nitong Mateo, makikita natin kung paano lumaki, lumawak, at lumaganap ang ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Di ba? Mula nung panahon na yon, siguro about chapter 10 simula, ang dami nang nagsimulang sumunod sa ating Panginoong Hesus. Pero hindi lamang yun. Nagiging notorious na rin ang pangalan ni Jesus dito sa mga Pariseyong ito. Tuwing naririnig nila ang pangalan ni Jesus, ang nasa isip nila kaagad ay kalaban. Kaaway yan. Bakit? Dahil sa parating pamumuna at pagtanggi ni Jesus doon sa mga maling katuruan nitong mga Pariseyo. At sino pa ba ang pwedeng magturo ng tama pagdating sa kautusan ng Diyos kung hindi yung mismong may akda ng kautusan? At sino ang may akda ng kautusan? Ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus. At dito rin sa chapter 15, may kita natin na lalo pang nakafocus ang ating Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo. Kung titingnan ninyo, simula dun sa mga talinhaga, ang pagpapaliwanag ay ibinibigay na lamang niya sa kanyang mga disipulo. Kaya pakitid na ang kanyang ministeryo. Parati na lang ang tuon niya ay doon sa kanyang mga tagasunod. At alam niyo po, dahil dito, ang popularidad ng ating Panginoong Hesus ay lalong paunti ng paunti. Yung mga tao ngayon na hindi nakakaintindi na doon sa kanyang pagtuturo ay tumatalikod sa kanya. At hanggang ito ay sa humantong na kung saan hindi lamang yung mga Pariseyo, kundi pati na rin itong mga ibang Hudyo na hindi sumusunod sa kanya, na ang hinihingi na ay ang kanyang kamatayan. Na kung saan
Ang gusto nila ay ipako sa krus si Jesus. At dito natin makikita na kung saan ang isa ang nagbuwis ng buhay para sa marami. Yan ay isang katotohanan. Ito ang isang katotohanan na ayaw tanggapin ng mga taong ayaw maniwala kay Jesus. At yun ay yung mga Pariseo din. Ayaw nilang tanggapin kung anuman ang mga pangaral, kung anuman ang mga milagrong ginawa ni Jesus, para sa kanila ito ay bali wala. Dahil, bakit? Itinatanggi nila ang katuruan ni Jesus dahil hindi sila naniniwala kay Jesus. At nakita natin ito sa simula pa lang ng chapter 15. Ano ang ginawa ng mga Pariseo dun sa chapter 15? Kung naalala nyo pa yung mensahe ni Pastor EJ last Sunday. Ano ang ginawa niya? Anong ginawa ng mga Pariseo? Itinanggi nila ang kautusan ng Diyos para lang masunod ang gawa nilang mga kautusan. Yung sinasabi nating man-made precepts or yung sinasabi nating man-made traditions. Kaya nga may sinabi si Jesus kung saan ay inihayag niya yung sinabi ni Isaias sa Matthew chapter 15 verse 8 hanggang verse 9. Ang sabi niya rito, lumalapit sa akin ang mga taong ito sa pamamagitan ng kanilang mga bibig at iginagalang nila ako sa pamamagitan ng kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Ang aral na kanilang itinuturo ay mga kautusan ng mga tao. Alam niyo itong mga Pariseyong ito, ang concentration lang nila ay ano? Yung mga panlabas na pagiging makadiyos. Puro pakitang tao lamang. Imbis na ituro ng tama ang kautusan ng Diyos, ang tinuturo nila ay yung tinatawag natin na doktrina ng mga tao. Marami silang tradisyon na naipasa mula sa kanilang ninuno hanggang doon sa panahon ni Jesus at hanggang sa panahon ngayon. Nakaramihan sa kanila ay pinapractice pa yun pagpunta ninyo sa bansang Israel. At alam ninyo, hindi ho tayo nalalayo dyan. Tayong mga Pilipino. Marami din tayong mga katuruan na hindi nyo makikita sa Biblia. Like ano? Alam niyo yung ganun? Tok, tok, tok. Hindi lang nga kahoy ito kasi ano to bakal. Knock on wood. Anong ibig sabihin nun? Pag ikaw ay kumatok sa kahoy, hindi nyo alam yon? Ha? Anong ibig sabihin nun? Parang ako lang yata nakakaalam nun Di ba? Pura usog. Di ba? Knock on wood, wag sanang mangyari. Na ang iniisip natin, kumbaga, baka pag kumatok tayo sa kahoy, hindi matuloy yung pwedeng masamang mangyari o yung inaasahan natin na hindi sana mangyari. Ano pa? Kunyari, may pusa na itim na dumaan sa iyong harapan. Ano yun? Sa isip natin, malas. Diba? Naku, may mga samang mangyayari mamaya. Ako, ilang beses na ako dinaanan ng itim na pusa. Wala naman nangyari. May nangyari dun sa itim na pusa na sagasaan. Pero sa akin, walang nangyari. Yun ay mga aral na gawa ng tao. Ang tawag nga natin dyan ay pamahiin. Alam niyo hanggat ito ay hindi naisasaad sa banal na kasulatan, huwag niyo itong paniniwalaan. Dahil yan po ay hindi totoo. At katulad na rin nitong mga Pariseyong ito, napakarami nilang katuruan na hindi nanggagaling sa Biblia. O maaaring man nanggagaling sa Biblia, ito ay kanilang ibinabali-baliktad or binabaluktot. At yung tao, imbis na makasunod ng tama sa Diyos, ang sinusunod nila ngayon ay ang kamalian. Kaya ngayon, titignan natin ang ating pangunahing talata dito sa Matthew chapter 15, verse 10 to 20. Tingnan natin yung verse 10 and 11. Ang sabi riyan, tinawag niya ang napakaraming tao. Sinabi niya sa kanila,
pakinggan ninyo ako at unawain. Ang nakakapagparumi sa isang tao ay hindi ang pumapasok sa bibig, kundi ang lumalabas sa bibig. Ito ang nagpaparumi sa isang tao. Sa umpisa pa lang ng talatang ito, makikita nyo ano ang ginawa ni Jesus. Tinawag niya yung mga tao. No? Maaari siguro nung panahon na si Jesus ay kinausap ng mga Pariseyo, ay itinabi nila si Jesus mula sa mga tao at kanilang sinasabihan si Jesus doon sa maling ginagawa ng kanyang mga disipulo. At ano raw yun? Hindi raw naghuhugas ng kanilang mga kamay bago kumain. At yun daw ay kasalanan dahil yun daw ay pagtuturo ng kanilang mga elders. No? Kaya yun daw ay kasalanan. Ngayon, ang ginawa ni Jesus, He took advantage of that situation. Ang ginawa ni Jesus, tinawag niya yung mga tao, no, upang ipaliwanag sa kanila ang nangyayari nung mga panahon na yon. At ang sabi ni Jesus, doon sa mga tao, ito yung sabi niya, pakinggan ninyo at unawain. Pag may sinabi na gano'n ang ating Panginoong Jesus, ibig sabihin, napaka-importante niyan. Kailangan nating pakinggan ng maigi. Kaya ang sabi niya dito sa mga taong nakakarinig sa Kanya, at pati na rin doon sa mga Pariseyo at yung Kanyang mga alagad, ang sabi niya, ang nakakapagparumi sa isang tao ay hindi ang pumapasok sa bibig, kundi ang lumalabas sa bibig. Ito ang nagpaparumi sa isang tao. Yung salitang nagpaparumi sa wikang Ingles po ay defile, na sa salitang Greko naman ay koinoo, na ang ibig sabihin, to make unclean, to desecrate, or to pollute. Ang sinasabi ni Jesus, hindi yung pumapasok sa ating mga bibig ang siyang nakakapagdumi sa atin morally. No, hindi yan ang nakakapag-desecrate sa atin. Hindi yan ang nakakapag-defile sa atin. Maliban na lang siguro yung bad breath. Kasi yung bad breath, paglabas, ibang klase ng polusyon ang nangyayari dyan, di ba? But then, hindi po yan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Ang sinasabi niyang lumalabas sa bibig ay hindi yung masamang hininga o hindi rin man yung salita. Ang sinasabi niya ay kung ano ang nanggagaling sa ating mga puso. Ngayon, ang pusong pinag-uusapan ko rito ay hindi yung literal na puso natin. No? Ang sinasabi ko ay kung ano ang nanggagaling sa ating konsyensya, sa ating puso, sa ating pinakakaluluwa. At kung ano ang lumalabas riyan, ang sabi ng Panginoong Diyos, ito raw ang siyang nakakapag-rumi sa atin. Kaya kung titingnan ninyo sa Roma 14, sa Roma 14 verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay yan. Roma 14:14, alam ko, kung kinikilala na ang isang bagay ay para sa kanya, yun ay marumi. Sabi ni Pablo, siya raw ay nakakatiyak na walang bagay na likas na marumi. Ito ay sa konteksto doon sa pagkain o mga hayop na pinakita kay Pablo. Tingnan natin sa Marcos chapter 7, verse 18 to 19. Basahin din po natin ng sabay-sabay yan. Sinabi niya sa kanila, kayo ba ay wala ring pang-unawa? Hindi ba ninyo nauunawaan na anumang bagay na pumasok sa tao mula sa labas ay hindi nagpaparumi sa kanya? Ito ay sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at ito ay idinudumi saan? Sa palikuran. Sinabi ito ni Jesus upang ipahayag na ang lahat ng pagkain ay malinis. Tandaan ninyo, hindi po ang pumapasok sa ating bibig ang siyang nagpaparumi sa atin, kundi kung ano ang lumalabas sa ating mga puso. Ngayon dito sa sinabi ni Jesus,
Ang ibig sabihin ba niyan ay pwede nyo nang kainin ang lahat ng gusto nyo? Na pwede nyo kainin yung lechon, crispy pata, chicharon at kung ano pa? Yun ba ang sinasabi ng talatang ito? Ngayon, maaari hindi nga kayo marurumihan morally nitong mga pagkain na ating pinapasok. Pero sigurado ako, hindi ito makakapagbigay ng magandang kondisyon sa ating pisikal na katawan, sa ating literal na puso. High blood yan ang aabutin ninyo kung yan ang gagawin ninyo. Pero tandaan ninyo, ang issue dito ay hindi kung ano yung pumapasok sa bibig, kundi ano ang lumalabas sa ating mga puso. Tandaan ninyo, nung kinumpronta ni Jesus, nung kinumpronta ng mga Pariseo si Jesus at ang kanyang mga disipulo, ang pinag-uusapan dito ay yung hindi nilang paghugas ng kamay bago sila kumain. Hindi po sa kung anong klase ng pagkain ang kanilang kakainin. Ang sinasabi rito ng mga Pariseo, meron tayong ceremonial washing. At naipaliwanag nga ito sa atin ni Pastor EJ last Sunday kung paano pa nga yung paghuhugas ng kamay, may tamang paghugas din. Para sa kanila, pag hindi mo yan ginawa, kahit malinis ang iyong kamay, pero hindi mo ginawang linisin ceremonially yung iyong kamay bago kumain, iyan ay kasalanan. Dahil yan ay laban sa kanilang tradisyon. Ngunit uulitin ko sa inyo, ang sabi ni Jesus, hindi ang kung ano man ang pumasok sa bibig natin ang magpaparumi sa atin, kundi kung ano ang lumalabas sa ating mga puso. Sa Roma 14, Roma 14, verse 17. Ito ay sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa pagkain o sa pag-inom, subalit ito ay sa katuwiran, sa kapayapaan at kagalakan sa banal na Espiritu. Malinaw ang sinabi rito ni Pablo. Ano ang sabi niya? Na ang paghahari daw ng Diyos ay hindi sa pagkain at sa pag-inom. No, hindi po nakasalalay ang kaharian ng Diyos sa kung ano ang kinakain natin o kung ano ang iniinom natin o kung hindi natin hinugasan ng ating kamay o ang ating paa. Hindi ho dyan nakasalalay yan. Ang ating espiritual na kalagayan ay nakasalalay sa ating mga puso. Kung ang puso natin ay madumi, sigurado yan, marumi din ang lalabas sa iyong bibig, marumi din ang iyong gawain. Ang sabi rito ni Pablo, subalit ito ay sa katuwiran, sa kapayapaan at kagalakan sa banal na Espiritu. Meron ba kayong katuwiran sa inyong buhay? Meron ba kayong kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa banal na Espiritu ng Diyos, na nagmumula sa iyong puso? O ang lumalabas sa iyong puso ay paninirang puri, pagmumura, pangangalunya, pagpatay ng tao o panggagalit sa tao, yun ba ang lumalabas sa ating mga puso? Tandaan ninyo, hindi ang pumapasok sa ating bibig ang nakakapagparumi sa atin, kundi ang lumalabas sa ating mga puso. Tingnan natin naman ngayon sa Mateo chapter 15, verse 12. Ang sabi rito, nang magkagayon, lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, alam mo bang natisod ang mga Pariseo pagkarinig nila sa mga pananalitang ito? Yan ang sabi ng mga disipulo kay Hesukristo. Sabi nila, alam mo ba na nasaktan yung mga Pariseo dun sa mga sinabi mo? Alam nyo, ako ay naniniwala na ang layunin ng mga disipulo kung bakit sinabi nila iyon ay upang protektahan si Jesus at yung kanilang ministeryo. Kaya nila sinasabi yon. Yun nga lang, mali ang kanilang pagkakaintindi. Yung salitang natisod o sa wikang Ingles, offended, ito ay galing sa salitang Greko na iskandalitso, na kung saan ang salitang scandalize ay nanggaling.
At alam ninyo, itong sinabi nga ni Jesus sa mga Pariseo at dun sa mga taong nakakarinig, talagang iskandal para sa mga Pariseo. Bakit? Kasi yung binanggit ni Jesus na mga maling gawain nila, ito yung striktong sinusunod ng mga Pariseo. At itinuturo nila sa mga tao, kailangan gawin nyo to kasi kung hindi, kayo ay nagkakasala. Pero ano ang sabi ni Jesus sa kanila? Hindi yung pumapasok sa iyong bibig ang makakapagparumi sa iyo, kundi ang lumalabas sa iyong bibig ang siyang nakakapagdumi sa iyo. Dahil ito ay galing sa ating mga puso. Napahiya yung mga Pariseo sa ginawa ni Jesus. Ngayon, itong kanyang mga disipulo. Dahil hindi mo rin masisi, bago pa man din nakilala ng mga disipulo si Jesus, ay talagang itong mga taong ito, itong mga alagad niya ay sumusunod din dun sa kung sa anong katuruan nitong mga Pariseyong ito. At alam nila, ang mga Pariseo, ang mga heavy guts nung panahon nila, pagdating sa relihiyon. Sila ang mga kinikilalang mga tao ng Diyos, mga banal na tao ng Diyos. Kaya nung sinabi ito ng mga disipulo kay Jesus, Panginoon, alam mo bang nasaktan sila dun sa sinabi mo? Ang intensyon nila siguro ay upang paalalahanin si Jesus na, Panginoon, huwag natin silang kalabanin. Kasi pag sila ang kinalaban natin, baka pigilan nila yung ginagawa natin. At hindi natin maipatuloy ang ating ministeryo. Katulad ng sinasabi ko, nakakalungkot. Dahil hanggang sa panahon na iyon ay hindi pa rin naiintindihan ng mga disipulo kung ano ang ginawa ni Jesus. Sinadya ni Jesus na pahiyain yung mga Pariseo sa harapan ng mga tao. Yan ay sinadya. Upang malaman ng tao kung ano talaga ang nilalaman ng puso ng mga mapagpaimbabaw ng mga Pariseyong ito. At hindi lang yun, upang maipakita sa kanila ang maling katuruan nitong mga Pariseyong ito. Akala nga ng mga disipulo siguro ni Jesus, yung ginagawa nila ay para sa kabutihan ng ministeryo ni Jesus. Pero ang hindi nila alam, ito ay nakakasira pa nga. Hindi talaga nila naintindihan. At ang nakakalungkot po rito, sa panahon din natin ngayon, ay ganun din. Maraming tao ang hindi nakakaintindi kung bakit kami, ang inyong mga pastor o ang inyong mga pastol, ay patuloy na itinatanggi. Kung may nakikita kaming mga maling katuruan na gustong ihayag dito, ay aming tinatanggihan kaagad. Aming pinoprotektahan itong iglesia na ito. At alam ninyo, sa pagtupad namin ng aming tungkulin bilang inyong mga pastol, madalas pa nga ay nabibigyan kami ng iba't ibang klaseng pangalan. Minsan ang tawag sa amin ay mga fundamentalist. Minsan, Pariseo pa nga ang tawag sa amin. O minsan yung iba ang sinasabi, kami raw ang siyang gumagawa ng kadahilanan kung bakit nagkakadibisyon sa loob ng iglesia. Alam po ninyo, kung pag-iisipan ninyong maigi, ang katotohanan ay talagang nagdadala ng dibisyon. Dibisyon kapag ito ay nahaharap sa maling katuruan. Hindi ho kasi pwedeng magsama ang katotohanan at ang maling katuruan. Kaya ang katotohanan, parati yan, it will divide itself from the truth. Hihiwalay talaga yan sa maling katuruan. Yan ang ginagawa ni Jesus. Ine-expose niya yung tunay na kalagayan ng puso ng mga Pariseyong ito. Ine-expose niya yung kanilang maling katuruan. Kaya nga gusto ko ang tawag sa akin ay isang expositor. Dahil ang gusto kong gawin ay parating ipakita
ang maling katuruan upang maprotektahan ang aming mga tupa. Dahil yan ang responsibilidad namin bilang mga pastor. Kaya ganun na lang ang pag-aaral namin nila Pastor EJ pagdating sa salita ng Diyos upang maihayag namin sa inyo ng tama ang kanyang salita. Ang katotohanan ay nagpapahiwalay talaga mula sa maling katuruan. Alam po ninyo, si Jesus hindi siya pumunta rito para sabihin na, yung lahat ng relihiyon, pare-parehas lang naman yan, gawin na lang nating isa, kalimutan na natin yung mga kasalanan sa isa't isa, at kumanta na lang tayo ng We Are the World. No? Hindi ganun ang layunin ng ating Panginoong Jesus nung siya ay pumunta rito. Pumunta siya rito para hanapin. He came here to seek and save the lost. Paano niya gagawin yon? Kailangan ipakita niya yung katotohanan. Para niya mailigtas yung mga pinili, para niya mailigtas yung kanyang mga tupa, kailangan ipakita niya yung katotohanan. Kapag hindi namin ginawa yon, ano na ang mangyayari sa atin? Tandaan ninyo, truth divides sa wikang Ingles. Meron nga akong kinuhang isang paragraph doon sa preaching nitong namatay na pastor na si Adrian Rogers, na kung saan ito yung sinabi niya sa wikang Ingles lang, pakinggan nyo na lang pong maigi. Ang sabi niya, "It is better to be divided by truth than to be united in error. It is better to speak the truth that hurts and then heals, than falsehood that comforts and then kills. Let me tell you something, friend. It is not love and it is not friendship if we fail to declare the whole counsel of God. It is better to be hated for telling the truth than to be loved for telling a lie. It is impossible to find anyone in the Bible who was a power for God, who did not have enemies and was not hated. It is better to stand alone with the truth than to be wrong with a multitude. It is better to ultimately succeed with the truth than to temporarily succeed with a lie." Alam ninyo, marami ngayon ang nagsasabi kailangan magsama-sama ang lahat ng mga Kristiyano. Totoo yun, ako po ay naniniwala. Pero kailangan totoong Kristiyano. Yung mga Kristiyano na nagbibigay halaga pagdating sa salita ng Diyos. At ito ay itinuturo ng tama. Kung gusto nyo ng unity, kung gusto nyo ng alignment, make sure na ang alignment ninyo ay base sa katotohanan. Marami kasi ngayon ang magagandang aral. Motivating, inspiring pa nga. Pero kung titingnan ninyo sa Biblia, very unbiblical at maraming kamalian. At yun ang nakakatakot. Dahil ang maliit na kamalian, a small degree of error, habang ito ay lumalayo at lumalaki, lalo itong lumalawak at lumalapad. The next thing you'll know, malayo ka na sa katotohanan. Sa Mateo chapter 15, verse 13 and 14, basahin po natin ng sabay-sabay yan. Ang bawat halamang na umaakay sa mga bulag. Kapag ang bulag ang aakay sa bulag, kapwa silang mahuhulog sa hukay. No? Alam nyo, itong sinabi ni Jesus ay kaparehas dun sa sinabi ni Isaias, na madalas ang ginagamit na pagsasalarawan ay yung halaman na itinanim ng Diyos. Tignan natin sa Isaiah chapter 60 verse 21. Ang sabi riyan, ang mamamayan mo'y magkakaroon ng matuwid na pamumuhay, kaya ang lupain ay aariin nila magpakailanman. Sila'y nilikha ko at itinanim upang ihayag nila ang aking kadakilaan. Dito, makikita natin, sinabi ng Diyos na yung sa Kanya
pag yung kanyang mga tao, yung kanyang mga anak o yung kanyang mga pinili, siya raw ang nagtanim nito. Kaya kung titingnan ninyo, yung kaninang verse, ang sabi roon, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa langit ay bubunutin. Alam po ninyo, ang lahat ng tao na pinili ng Diyos, ang mga taong nakikinig sa Kanya, ang mga taong sumusunod sa Kanya, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ang siyang nagtanim sa atin. Pero itong mga pariseyong ito, itong mga huwad na mangangaral, itong mga nangangaral ng iba't ibang klaseng doktrina, ang sabi ng Diyos, hindi ito galing sa Kanya. Ito ay galing sa demonyo. At darating ang araw. Kapag darating na ang araw ng pag-ani, ano ang gagawin sa kanila? Sila ay bubunutin, isasama-sama at susunugin. Hindi lang sa mga pariseyo, pati na rin doon sa mga taong nangangaral ng ibang klaseng ebanghelyo. Ang sabi nga ng Diyos, ito raw ay yung mga tinik ba? No, o sa wikang Ingles, ito yung mga tares among wheat. No, they are the tares among wheat. Kaya kung titingnan nga ninyo sa Mateo chapter 13, verse 37 hanggang verse 43, ang sabi rito, siya ay sumagot at sinabi sa kanila, ang naghasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mabuting binhi ay ang mga anak ng paghahari ng Diyos. Ngunit ang masamang damo ay ang mga anak ng masama. Ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang diablo. Ang tag-ani ay ang katapusan ng kapanahunang ito. Ang mang-aani ay ang mga anghel. Kung paano nga ang pagtipon at pagsunog sa apoy ng masamang damo, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng kapanahunang ito. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel. Titipunin nila sa labas ng kanyang paghahari ang lahat ng bagay na nakakapagpatisod at ang mga hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos. Iahagis nila ang mga ito sa nagniningas na pugon ng apoy. Dito magkakaroon ng pananangis at pangangalit ng mga ngipin. Kung magkagayon ang mga matuwid ay magliliwanag katulad ng araw sa paghahari ng kanilang ama. Ang mga may pandinig ay makinig. Ang mga matuwid daw ayon dito sa sinabi ni Jesus ay magliliwanag katulad ng araw sa paghahari. May sinabi rin si Jesus tungkol sa masamang damo. Sino raw ang naghasik nitong mga masamang damo na ito? Yung kaaway, yung diablo. Pero ang mga mabubuting binhi na inihasik ng magsasaka, ito ay galing sa Diyos. Ang Diyos mismo ang siyang naghasik nitong mabubuting binhi. At dito sa mga masasamang damong ito, ayon kay Jesus, sabi niya sa Matthew 15, verse 13, sila ay ano raw? Bubunutin pagdating ng araw ng paghuhukom. Lahat sila ay bubunutin. Dahil hindi sila galing sa mabubuting binhi. Dahil hindi sila galing sa ating Panginoong Diyos. Pero ang sabi ni Jesus, tayo raw ay magliliwanag katulad ng araw sa paghahari ng ating Ama. Ito ay isang comfort para sa ating lahat. Dahil sa panahon natin ngayon, minsan iniisip natin, Panginoon, bakit ganoon? Bakit parati ang mga nagtatagumpay dito sa mundo ay yung mga taong masasama? Yung mga taong walang pakundangan sa paglikom ng yaman ng bansang ito. Pero kaming mga taong matutuwid na patuloy na sumusunod sa inyong kalooban, parang napapabayaan. Mga kapatid ko, maling pag-iisip yon. Dahil hindi ito ang ating tunay na tahanan. Temporary lang ito. Pero ang pangako ng Diyos, ang sabi niya,
sa panahon ng kanyang paghahari, tayo ay liliwanag katulad ng araw. Kung babalik tayo doon sa mga gawain ng Pariseo, itong mga gawain ng Pariseo, yung kanilang outward piety sa wikang Ingles, alam nyo, hindi nila kayang lokohin ang ating Panginoong Hesus. Tandaan ninyo, ang ating Diyos ay hindi nakatingin doon sa panlabas nating kaanyuan. Siya ay saan nakatingin? Sa ating mga puso, kung ano ang nangyayari sa ating kalooban. Kaya hindi mo pwedeng lokohin ang Diyos. Kaya kung titingnan ninyo sa Mateo chapter 23, verse 25 to 26, ang sabi riyan, sa aba ninyo, mga guro ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, ito ay sapagkat nililinis ninyo ang labas ng saro at ng pinggan, ngunit sa loob nito ay puno ng kasakiman at kawalan ng pagpipigil sa sarili. Kayong mga bulag na Pariseo, linisin muna ninyo ang loob ng saro at ng pinggan upang maging malinis ang labas ng mga ito. Ang tawag ni Jesus sa mga taong ito ay ano? Mga mapag-imbabaw. Hindi ho yan sabaw. Sa wikang Ingles, yun ay hypocrites. Sa iba pang salita sa Tagalog ay mapagbalat kayo. Tama ba? Pastor, tama ba yun? Mapagbalat kayo. Di ba? You hypocrites, yun ang tawag ng Diyos sa mga taong ito na kung saan ay malinis, mukhang malinis sa labas, pero punong-puno ng dumi at kasalanan sa kanilang kalooban. Kaya kung tayo ay ganun, ang tawag sa atin ay mapagpaimbabaw. Kaya nga kung babalik tayo dun sa verse 14, ang sabi ni Jesus doon, sa wikang Ingles, ang ginamit niyang salita, let them alone. Pabayaan ninyo sila. For they are blind guides leading the blind. Sila ay mga bulag na umaakay sa mga bulag. Ang ibig sabihin ni Jesus na pabayaan mo sila, pabayaan mo na sila, huwag mo nang pagsayangan pa ng oras. Huwag mo nang intindihin kung sila ay ma-offend o hindi. Hayaan mo na silang masaktan. Dahil ang pakay ni Jesus ay ano? Ipakita ang katotohanan. Ipakita ang nilalaman ng kanilang mga puso. At yan ay responsibilidad ng bawat Kristiyano. Tandaan ninyo, kung gagawin man natin yung ganun, kailangan may kasamang pagmamahal. Hindi yung pakikipag-away. Pero kung kailangan nating punahin ang isang kapatid na nagtuturo ng kamalian, kailangan nating gawin yun. Hindi natin pwedeng sabihin, ay ayaw ko kasing maapektuhan yung ministeryo ko o mag-away kami or etc. etc. Kung tunay na mahal mo siya, sasabihin mo yan sa kanya. Kapatid, parang mali yung sinabi mo. At mag-usap kayo ng maayos at hindi makikipag-away. Pero dito, sinasabi ni Jesus, hayaan mo na sila dahil sila ay bulag na umaakay din sa bulag. At ano ang mangyayari sa isang bulag na umaakay din sa isang bulag? O di mahuhulog talaga sila. Saan sila mahuhulog? Mahuhulog sa hukay, mahuhulog sa bangin. Definitely, mahuhulog sila. Ang sinasabi kasi ni Jesus sa mga disipulong ito, sa kanyang mga alagad, huwag kayong masyadong magpapaniwala sa mga sinasabi ng pariseyong ito. Huwag kayong magpadala doon sa kanilang anyo na parang napaka-makadiyos. Dahil ang Diyos mismo ang nagsasabi, ang puso nila ay panay karumihan at kasalanan. Yung kanilang katuwiran, yung pagsunod nila sa kanilang tradisyon, ito ay maling klaseng katuruan. Ito ay peking ebanghelyo. Hindi yan ang ebanghelyo
na itinuturo ni Jesus. Kaya nga siguro ang tumatakbo sa isip nitong mga disipulo na to nung panahon na yon, siguro kamot sila ng kamot ng ulo. Hindi dahil may kuto. Kaya sila nagkakamot. Ang iniisip nila, paanong naging mali itong mga Pariseo na to? Sinusunod talaga nila yung lahat ng sinasabi ng katuruan ng mga elders nila. Yung nakasaad sa Talmud. Yung Talmud ay isang aklat o instruction book ng mga Hudyo. Sinusunod naman yan ng mga Pariseo. Paano sila nagkakamali? Tandaan ninyo, ang ating Panginoong Diyos ay hindi nakatuon sa ating panlabas na anyo. Saan siya nakatingin? Sa ating mga puso. At makikita nyo sa mga susunod na talata sa Matthew chapter 15, verse 15 to 20, makikita nyo yung reaksyon ni Jesus dun sa tugon ni Pedro. Ang sabi riyan sa verse 15, nang magkagayon, sinabi ni Pedro sa kanya, ipaliwanag mo sa amin ang talinhagang ito. Sinabi ni Jesus, wala pa rin ba kayong pangunawa? Hindi pa ba ninyo alam na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan? Pagkatapos, hindi ba idinudumi ito sa palikuran? Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Ang mga ito ang mga nagpaparumi sa tao. Ito ay sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, ang pakikiapid, mga pagnanakaw, mga walang katotohanang pagsaksi, at mga pamumusong. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa isang tao. Ang hindi paghuhugas ng kamay bago kumain ay hindi nagpaparumi sa isang tao. Ang sabi ni Pedro doon sa verse 15, sabi niya, Panginoong Jesus, ipadliwanag mo nga sa amin ang talinhagang ito. Alam niyo yung sinabi ni Jesus, yan po ay hindi talinhaga. Hindi ho yan talinhaga. It was plain and simple truth. Dito makikita ninyo yung kakulangan sa pag-iintindi nitong mga disipulo pagdating sa mga katuruan ni Jesus. Napakasimple nung sinabi ni Jesus, pero naghahanap pa sila ng ibang klaseng ibig sabihin. At alam ninyo, sa panahon din natin ngayon, madalas ganun din tayo Minsan, napakalinaw na sinabi nung pastor o nung pagbasa ninyo sa Biblia, napakalinaw na sinabi ron na yun ay mali, pero parang naghahanap pa rin tayo ng ibang ibig sabihin. Yan ang ibig sabihin Yun ang intindi ng pastor namin, pero tingin ko ito yung sinasabi sa akin ng Panginoong Diyos. Tandaan ninyo, meron lamang pong isang ibig sabihin ang sinasabi ng Biblia. Hindi ho pwede may kanya-kanya tayong pag-iintindi. Iisa lamang po parati ang interpretasyon. At yan ay ang ibig sabihin ng Diyos at hindi ibig sabihin ng tao. Katulad na lamang nito. Bakit ka pa rin naninigarilyo hanggang ngayon? Bakit ka pa rin umiinom ng alak hanggang ngayon? Kung saan ay sinabi ng Biblia na ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos. Bakit mo pa rin ginagawa yon? Siguro yung iba sa inyo, ang sasabihin nyo, pastor, wala naman nakalagay na no smoking sa sa Bible ang sabi naman ng Bible, pastor, do not get drunk with wine. Kaya gin na lang ang tinitira ko ngayon. Hindi na wine. Lambanog daw. Ano ba yan? Sa tingin nyo ba, hindi talaga natin naiintindihan ang salita ng Diyos o gumagawa lang tayo ng lusot, ng palusot, para magawa natin yung gusto nating gawing masama? Ang katotohanan ng Diyos, katulad na lang dito, napakalinaw na ng sinabi ni Jesus. Plain and simple truth.
But there are a lot of times, tayong mga tao, parati tayong naghahanap ng iba pang klaseng ibig sabihin para lang maitugma dun sa gusto nating mangyari. Pero dito, sa sinasabi ni Pedro, I believe na talagang hindi niya naiintindihan. Kaya nga akala niya talinhaga eh. Kasi hindi niya naiintindihan. Ang sabi ni Jesus dito, yung ating puso. Kung akala natin yung pinagtatapunan ng dumi ay ang kubeta, o kung saan nanggagaling ang dumi ay sa basura, kung saan man ang basura o ang kubeta ay nanggagaling dito mismo sa puso natin. Yan ang basura. Kung ang puso natin ay hindi naaayon o hindi pinananahan ng banal na Espiritu ng Diyos, makakaasa ka, ang lalabas dito ay pawang basura. Kumbaga, yung mga dapat i-flush na lang sa kubeta. Kung titignan natin ulit yung verse 19, ang sabi riyan, ito ay sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip. Yung masasamang pag-iisip, yun ay kasalanan laban sa lahat ng kautusan ng Diyos, di ba? Kasi ang kasalanan saan nag-umpisa yan? Sa ating pag-iisip. Ano pa? Mga pagpatay. Ito ay laban sa ika-6 na kautusan. No? Tapos, yung pangangalun niya, ito ay sa laban sa ika-7 kautusan. Yung yung pagnanakaw, yan ay laban sa ika-8 kautusan. At yung mga walang katotohanan pagsaksi, ito ay laban sa ika-9 na kautusan ng 10 utos ng Diyos. At yung pinakahuli, yung pamumusong o yung blasphemy o yung slander, ito ay laban sa ating Panginoong Diyos. Ang sinasabi ni Jesus, ito raw, yung mga bagay na ito, ang siyang nakakapagdumi sa atin. Bakit? Ito ay nanggagaling sa ating mga puso. Hindi yung kung ano ang pumapasok sa ating mga bibig. Yung lumalabas sa ating mga bibig, yun ang nakakapagpadumi sa atin. Dahil ito ay galing sa ating mga puso. Lalo na kung ang iyong puso ay hindi naayon sa kalooban ng ating Diyos. Ang sabi ni Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10, ang sabi niya rito, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawain. Ang sabi ng Biblia, ang puso daw ay higit sa lahat ay mandaraya. Ito raw ay totoong masama. Mga kapatid ko, ang pinapatungkol dito ng Biblia ay yung mga taong hindi pinananahan ng banal na Espiritu ng Diyos. Dahil ang may ganitong klaseng puso na kung saan ay masama at mandaraya o mandaraya ay hindi nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Ito ay galing mismo sa ating kaaway. Sila yung mga binhi na inihasik ng demonyo, na kung saan nung sila ay sumibong ay naging talahib, na kung saan ang sabi ng Diyos, sa araw ng pag-aani, sila ay bubunutin at itatapon sa lumalagablab na apoy. Kaya nga ako po, tuwing ako ay gumagawa ng kahit anong klaseng kabutihan, mangaral man ako ng salita dito sa pulpit or may tulungan na ibang tao, ibinabalik ko parati ang sarili ko sa salita ng Diyos. Dahil gusto kong malaman at makita kung itong aking paggawa o itong mabubuting gawa na aking ginagawa ay, ang intensyon ko ba ay para mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos, o di kaya baka ang gusto kong mangyari, ang mabigyan ng kaluwalhatian ay ang sarili ko.
Kaya alam ninyo, napaka-importante, lalo na tayo, kung sinasabi ninyong kayo ay alagad ng Diyos, babalik tayo parati sa salita ng Diyos upang paalalahanin natin ang ating sarili na ang Diyos ang siyang may akda ng lahat, na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos at tayo ay pawang kanyang mga alipin lamang. Kailangan nating bantayan ang ating mga puso, mga kapatid ko. Kaya ngayon binanggit ko kanina, kung hindi tayo maging maingat at hindi tayo babalik-balik sa salita ng Diyos, minsan kung may kaunting kamalian, pinagbibigyan mo. Pag pinagbigyan mo yung maliit na kamalian na yan, nakakasigurado ako, habang tumatagal, lalo itong lalaki. And the next thing you'll know, ay malayo ka na sa Panginoong Diyos. Itong mga pariseyong ito, sa harapan ng tao ay mukhang malinis. Pero sa harapan ng Diyos, sila ay napaka-rumi. Sa ating pagtatapos, babasahin ko sa inyo dito sa Roma chapter 5, verse 1 to 5. Ang sabi riyan, kaya nga, yamang tayo ay pinaging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan din niya, tayo ay nagkaroon ng daan patungo sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa biyayang ito, tayo ay naninindigan at nagmamalaki sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi lang ito, kundi sa paghihirap ay nagmamalaki rin tayo dahil alam nating ang paghihirap ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang pagtitiis ay nagbubunga ng magandang ugali at ang magandang ugali ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo pinapahiya ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin. Kung ikaw man ay pinananahan ng banal na Espiritu ng Diyos, hindi natin kailangan mag-alala. Ang kailangan lang nating gawin ay parating tandaan na kailangan nating balik-balikan ang kautusan ng Diyos, ang mga aral ni Hesukristo, para matandaan natin kung ano ang mga bagay na dapat nating gawin at ang mga bagay na dapat hindi natin gawin. Dito sa nakita natin, dito sa sinabi ni Jesus sa mga Pariseo at dun sa mga taong nakikinig sa Kanya at dun sa Kanyang mga alagad, bottom line po, ito ang sinasabi ni Jesus. Alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya at kung sino ang hindi. Alam ng Diyos kung sino ang mga talahib at kung sino ang mga trigo. Alam ng Diyos kung sino ang pinananahan ng Kanyang Espiritu at kung sino ang mga taong hindi pinananahan ng Kanyang Espiritu. Alam ng Diyos kung sino ang Kanyang mga tupa. At kilala niya ito sa kanilang mga pangalan at itong mga tupang ito ay sumusunod sa Kanya. Alam po ninyo, itong mga pariseyong ito, literally, yung utos ng Diyos, literal, ay nasa kanilang mga kamay. Katulad na lang sa oras na ito, literally, ang Biblia, ang salita ng Diyos ay nasa ating kamay ngayon. Pero yun ba ay kasiguraduhan na ikaw ay tunay na ligtas? Yan ba ay kasiguraduhan na ikaw ay tunay na anak ng Diyos? Alam niyo itong mga pariseyong ito, memorisado nila, no? Natatandaan nila, memorize nila yung buong Torah, yung first 5 books of the law. Memorize nila yan. Pero ano ang sabi ni Jesus sa kanila? Sila ay mga bulag na umaakay ng mga bulag. Mga kapatid ko, hindi ho yung paghawak ng Biblia ang siyang magkakapagsabi na ikaw ay isang Kristiyano. Dahil ang Diyos po ay hindi nakatingin dun sa ating panlabas na kaanyuan. Saan siya nakatingin? Sa ating mga puso. Doon po nakatingin ang ating Diyos.
Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya, Lord, every Sunday umaattend ako ng Tagalog service. Nagbe-breakout group pa nga ako tuwing pagkatapos ng service. Hindi mo rin pwedeng sabihin na involved pa nga ako sa ministry. Yan po ay hindi kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Pag titingnan ninyo ang salita ng Diyos, yung pagiging involved sa ministry, yung pag-attend ng Sunday service, yung pagsama sa mga breakout group o yung discipleship group, yan lamang po ay ebidensya ng iyong kaligtasan. Ang nakakatakot dito ay kung baligtarin ninyo yan. Na gawin ninyong paraan yan para ikaw ay maligtas, pero sa iyong puso ay patuloy ka sa iyong kasalanan. Tandaan ninyo, ang sabi ni Jesus, yung mga talahib, sa araw ng pag-aani, ito ay kanyang bubunutin at ipagsasama-sama at itatapon sa lawa ng lumalagablab na apoy. Na kung saan, ang sabi sa wikang Ingles, there will be weeping and gnashing of teeth. Tandaan ninyo, ang issue dito ay ang puso. Okay? Magsitayo ho tayo at tayo po ay mananalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong katapatan. Salamat po, Panginoon, at inihayag nyo ang inyong katotohanan. Ang panalangin ko po sa bawat kapatid ko na nandirito ngayon, sa bawat pamilya na nandito ngayon, ay dumating po sana kami dun sa punto na kung saan ay aming isa sa buhay at isa sa puso ang inyong mga katotohanan. Huwag po sana kaming maging katulad ng mga Pariseo na kung saan sa harapan ng tao ay mukhang banal, pero sa harapan ng Diyos ay pawang kasamaan at pawang karumihan. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maging malinis, hindi lamang sa harapan ng tao, lalong-lalo na sa harapan ninyo. Salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Tinataas ko po sa inyo ang nalalabing pang oras ng araw na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.